Everyone, welcome back sa isa pang episode ng Just Sell Crime, Horror and Creeps. Ako ay inyong narrator, si Nizel. At dahil ilang araw na lang ay Pasko na, nais ko kayong batiin ng isang maligayang Pasko. Ngayong gabi, mayroon akong espesyal na handog. Kaya naman, patayin ang mga ilaw, maupo ng maayos at simulan na natin. Magsisimula ako sa isang kwento mula sa Hong Kong. Bago tayo magsimula, babala lang. Ang kwentong ito ay medyo madilim at maaaring makagambala sa ilang tagapakinig kaya pinapayuhan ang lahat na mag-ingat. Anong lugar ang naiisip nyo kapag naririnig ang salitang sumpa o black magic? Para sa marami, sa Hong Kong ang sagot ay ang Timog Silangang Asya, particular ang Thailand kung saan ang gong tao o kulam ay sinasabing sinauna. Malalim ang ugat at nakakatakot ang talab. Mula sa mga sumpa sa pag-ibig, ritual sa paghihiganti hanggang sa pagpapabangon ng mga ligaw na kaluluwa. Ang mga gawaing ito ay nasa pagitan ng relihiyon, pamahiin at isang bagay na mas madilim pa. Huwag na huwag kayong makikialam sa black magic dahil lahat ng ito ay may kabayaran. At ang kwentong maririnig ninyo ay magpapakita kung gaano kalaki ang kabayarang iyon. Ang kwento ay ibinibahagi ng isang lalaki na tawagin nating Alex. Noong panahong iyon, nasa late 20s siya at 5 taon ng karelasyon si Linda. Sila ay simple lang ang pamumuhay, walang gaanong pera pero sobrang mahal ang isa't isa. Isang araw, nagsimulang makaramdam ng sobrang pagkapagod si Linda. Pagkatapos ng isang check-up, nagbago ang lahat. May leukemia si Linda. Nagpakatatag sila at sinubukang labanan ang sakit. Nag-chemotherapy si Linda pero hindi ito gumana. Dahil sa depresyon, sinubukan nila ang traditional Chinese medicine mula sa isang sikat na manggagamot. Mula tila gumana ito, bumuti ang pakiramdam ni Linda at bumalik ang kanyang kulay at tila nagkaroon ng himala. Ngunit makalipas ang ilang buwan, may kakaibang nangyari. Nagsimulang lumaki ang tiyan ni Linda na parang buntis. Sabi ng doktor, lumaki lang daw ang kanyang pali or spleen, pero iba ang pakiramdam ni Alex. Pagkatapos, nagsimula ang mga bangungot ni Linda. Na naghinip siya ng isang batang lalaki na ang mukha ay parang ginupit na papel. Pinipilit si Linda sa panaginip na magtrabaho ng walang tigil, magbungkal ng lupa at maghakot ng prutas hanggang sa magising siyang hapong-hapo ang katawan. Pumunta sila sa isang medium o albularyo. Sabi ng babae, may espiritu ng batang lalaki sa bahay niyo. Siya ang kapatid mong hindi na isilang. Nang tanungin ni Linda ang kanyang ina, umamin ito na bago ipinanganak si Linda, nagpalaglag sila ng sanggol dahil sa hirap ng buhay. Dinala ni Alex si Linda kay Master Goop, isang expert sa yung witay o pagpapabango ng multo. Kinumpirma ni Master Goop na naroon nga ang batang lalaki pero hindi ang bata ang nananakit kay Linda. May ibang bagay na nagtatago sa likod ng bata. Binigyan sila ni Master Goop ng talisman na dapat ilagay sa ilalim ng una ni Linda. Nang gabing iyon, nawala ang bata sa panaginip at pinalitan ng isang babaeng nasa 40s ang edad, si Miss Chen. Ang sabi ni Miss Chen sa panaginip, hindi ito para sa iyo. Inosente ka gaya ng anak ko. Nandito lang ako para maningil ng utang. Natuklasan ni Master Goop ang katotohanan. Noong 1960s, ang tatay ni Linda at ang mga kaibigan nito ay may kinidnap na mayamang trader na si Mr. Chen para makapuslit sa Hong Kong. Dahil dito, naghirap ang pamilya ni Mr. Chen hanggang sa mamatay siya. Ang kanyang anak at sa huli ay nagpakamatay si Miss Chen dahil sa pighati. Ano sa tingin niyo ang nangyari? Dito na nalaman ang pinakamasakit na bahagi. Ginamit ng sariling tatay ni Linda ang anak niya bilang spiritual shield. Isinumpa niya si Linda
para ang ganti ni Miss Chen ay mapunta sa anak sa halip na sa kanya. Nakakita si Alex ng isang sobre sa ibabaw ng kabinet na may buhok at kuko ni Linda, mga gamit sa itim na magic. Habang nanghihina si Linda, ang kanyang ama naman ay naging sobrang swerte. Paulit-ulit na nananalo sa loto. Nang kumprontahin nila ang ama, naggalit lamang ito at itinanggi ang lahat. Naalala ni Linda na noong bata siya, dinala siya ng tatay niya sa isang madilim na kwarto at tinalian ang kamay bilang blessing daw. Doon pa lang ay sinimula na ng kanyang ama ang sumpa. Sa huli, hindi kinaya ni Linda at pumanaw siya sa hospital. Mula sa pananaw ng kulturang Chinese, ang ginawa ng ama ni Linda ay isang napakabigat na kasalanan. Sa paniniwalang Buddhist, ang bawat gawa ay may karmic consequences. Maaring swerte ang ama ni Linda ngayon, pero ang swerteng iyon ay hiram lamang gamit ang buhay ng kanyang anak. Pagkamatay niya, maharap siya sa 10 korte ng impyerno or Dio para sa kanyang pagtataksil sa sariling dugo. Ang karma ay hindi laging instant, pero sigurading maniningil ito. Si Miss Chen ay isang Yuan Ling o mapaghiganting espiritu. Hindi siya masama dahil lamang sa gusto niyang manakit, kundi dahil sa matinding kawalang katarungan. Ang batang lalaki naman or ang kapatid ni Linda ay ginamit din bilang angkor para mas lalong tumibay ang sumpa. Sa madaling salita, minanipula ng ama ang mga kaluluwa ng sarili niyang pamilya para sa sariling kapakanan. At dyan nagtatapos ang ating kwento. Kung nagustuhan niyo ang storytelling na ito, i-like ang video at i-share ang inyong opinion. Maraming salamat sa panonood muli. Ako si Jessel Crime. See you in the next one. Peace out!